for anything else. I would like to correct some of the dates in my last secret file. June 2015. Yun yung year na bumili kami ng plane tickets. December 2015. Umuwi kami ng Pilipinas. January 2016. That was our breakup. After kong ma-receive yung email ni Carl sa akin that night, yun yung turning point ng buhay ko. Yun rin ang gabi na I accepted wholeheartedly na hindi talaga kami para sa isa't isa. No, I did not give him another chance. Although tao lang din siya, at katulad ng nakararami, nagkakamali din. Alam ko sa sarili ko na cheating is one of the few things that I will never ever tolerate in my life. Kasi alam ko na kung mahal ka talaga ng isang tao, kahit ilang temptasyon pa ang nakaaligid sa kanya, kung mahal ka talaga niya, hindi niya gagawin yung bagay na alam niyang masasaktan ka. After he sent me that email, binlock ko siya sa lahat ng social media accounts ko, sa contacts ko, kasi ayokong magkaroon ng connection pa sa kanya. Pero hindi natapos doon ang lahat. Carl found another way para lang makausap ako. Gumawa siya ng bagong account sa Facebook, Instagram, at bumili din siya ng bagong SIM card para matawagan ako. Patuloy pa rin yung paghingi niya ng sorry niya pa rin ako. Kasi daw, around that time, nag-uusap pa rin silang dalawa. At tinakot daw siya ni Carl na kapag sinabi daw niya sa akin na nag-uusap pa rin silang dalawa, kokontakin daw ni Carl yung asawa niya at buong pamilya niya. Pati sa mga anak niya, sasabihin sa kanila lahat-lahat ng kalokohan niya. Pero gusto daw niya na protektahan ako kay Carl. Basta wag lang daw ako ulit maloko. Kaya sinabi sa akin ni Tina yun. So nag-reply ako sa kanya. Sabi ko, wala akong pakialam sa kung ano man ang gawin nilang dalawa sa buhay nila. And what? She wanted to protect me? She would be the last person to protect me. Isang taon na ang nakalipas since naghiwalay kami. At naka-move on na ako sa buhay ko. Pero ang nakakainis dito, ayaw pa rin nila akong tigilan. Early this year, January 2018, Tina emailed me again. This time, foreclosure na daw. 2 years after ng breakup namin ni Carl. Siya pa talagang may kailangan ng closure, ha? She told me na kung may galit pa daw ako sa kanya or kay Carl man, sabi niya, i-release ko na daw kasi ayaw niya na may nagagalit sa kanya. OMG. Sa isip-isip ko, baliw yata tong babaeng to eh. Siya na nga yung nakikabit, diba? Siya pa yung may ganang mag-message ng ganun sa akin. Release? Inaano ko ba sila?
Eh, matagal ko nang binigay si Carl sa kanya. Tapos hanggang ngayon, ayaw pa rin niya akong tantanan. At hindi lang yun yung pasabog ni Tina. She attached a picture of both of them sa email niya. Picture ni Carl na nakaluhod habang kaharap si Tina na nagsusuot ng singsing sa daliri nito. Yes, they are engaged. At siya nga pala, nakalimutan ko idagdag dun sa secret file ko na before kami umuwi ng Pilipinas, Carl and his mom took me to a jewelry store. Para saan? Para magsukat ng singsing. Sabi ng mom ni Carl sa akin, after ng breakup namin, na he was going to propose to me pagbalik namin dito sa US. Yung singsing na nilagay ni Carl sa daliri ni Tina, that was the ring for me. Kaloka, di ba? So after kong nabasa yung announcement ni Tina sa email niya, hindi na ako nag-reply. What I did was, I messaged Carl and I told him for the very last time na kung hindi pa nila ako titigilan, ikakalat ko yung mga picture nila sa hotel na kinuha nila nung gabing binaboy nila ako. Yes, I have their pictures from that night. Yung gabing niloko ako, binaboy ako ni Carl. Paano? Yung work email ni Carl sa MacBook ko, active pa rin that time. At doon na-send ni Tina yung lahat ng pictures nila nung gabing yun. Luma na yung laptop na yun. Na minsan ko lang ginagamit. I think, yes. At balita ko, na-discharge daw si Carl this year sa army. At bumalik uli siya sa Pennsylvania. 6 years yung contract niya. Pero, after 2 years, he was medically discharged. Marami siyang injuries at kailangan daw ng surgeries. He sent me another email this year to update me about his life. Pero hindi na ako nagre-reply. Sabi niya sa akin, babalik daw siya sa work niya dito sa New York, sa kung saan siya before nag-work. So yes, nandito uli siya, pero di ko pa rin siya nakikita. And if ever na makikita ko uli siya, I am very much confident that I can face him again kasi napatawad ko na siya. Hanggang ngayon nagme-message pa rin siya pero hindi na ako nagre-reply sa kanya. Basta ako, I wish him the best in life and I pray na mahanap niya na talaga yung tunay niyang kaligayahan. I still care for him pero I could only care for him from afar. I'm thankful for our 6-year relationship. Tsaka, I'm thankful for the lessons it taught me. Because now, I'm very much a better person because of my past. At yung love life ko, I am in a very, very happy relationship. Si Daniel, winasak niya lahat ng pader na binild ko after my last relationship. He also came from a 6-year relationship. At in fairness, meron pa kaming similarity.
kakabreak lang din daw nila ng ex niya. Tapos, sa sasakyan din daw sila nag-break. Kami din ni Carl. Can you imagine? Same night actually. Parehas kami ng pinagdaraanan. Ayokong isipin na destiny made this happen kasi baka talagang nagkataon lang. Tapos si Daniel, nalaman niya after 3 months nung breakup nila, yung ex niya engaged na. Actually, hindi naging madali yung relationship namin. Sobrang hirap. Kasi yung mga insecurity ko, mas umapaw dahil sa past experiences ko. But he was patient. He reassured me that everything will be okay. Never niya akong binigyan ng reason to doubt his faithfulness to me. We have been together for almost 2 years now. At sa loob ng 2 years, I learned so much about myself. Si Daniel, tinuruan niya ako na harapin yung takot ko. He taught me to trust again. I also told him lahat ng emails na sinend sa akin ni Tina and Carl. Kasi ayoko na may tinatago sa kanya. Ganun din siya sa akin. We trust each other. At napag-uusapan na namin yung future namin together. And I feel like I have never been so sure in my life. I gained my confidence back. Alam ko na parehas kami ni Daniel. Tanggap namin ang isa't isa. Siya tanggap niya ako. Mahal niya ako despite all my insecurities and imperfections. And he chooses to embrace every single one of them. And I am the same for him. Siguro sa susunod, I will send another secret file sa amin ni Daniel. Yung tungkol sa amin. How we met, how he helped me during those times that my past hurts haunted me. Yung mga struggles namin. Kasi dumating siya sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. I wasn't looking for love. But then, he came without notice. Sabi nga nila, don't find love. Let love find you. Kaya if I were to say something about everything, as cliche as it may sound, but it's true. God has a reason for everything. And I truly believe with all of my heart that God allowed this to happen in my life to prepare me for the future He has prepared for me. Yung akala mo lang yan na mamamatay ka. But it really gets better. Just be patient with yourself and trust that God has greater plans for you. It may not feel like it, but He will always take care for you. God is really good. I hope na-inspire ko kayo. Hi! DJ Rocky at DJ Jello. Lagi akong nakikinig sa programa ninyo. Lalo na tuwing Friday. Dahil nakakawala ng stress ang episodes tuwing Friday. At naisip ko na gusto ko ring maging bida sa programa ninyo. And since mainit ang panahon, para bang gusto kong magbigay babala sa mga tagapakinig ninyo. Dahil ito ay karanasan ko.
last year of summer. Itago nyo na lang ako sa pangalang Boy T. As in boy, T. Gas. At ito, ang aking S. PG. As in super, backnern, secret file. Hindi naman sa pagmamayabang, pero may itsura ako. Maayos na pangangatawan. At matangkad. Nasa 5'11" ang height ko. At ang sabi nila, kamukha ko raw si Dingdong Dantes. Last year of summer, nagkayayaan ang mga tropa ko. Mag-night out. Umuo naman ako at sumama. Inuman, kwentuhan, hanggang sa nagdesisyon na mag-uwian na. Ako, saktong amats lang. Pero pagka-uwi ko ng bahay, parang kumalam yung tiyan ko. Para bang nagutom ako. Kaya naman, tumungo ako sa kusina. At nakita ko ang kanin na nasa loob pa ng rice cooker. At merong Tupperware. May laman ng Tupperware. Pagbukas ko, sinampalukang manok. Ininit ko agad ang sinampalukang manok at ang kanin sa loob ng rice cooker. Lumafang ako. Sarap! Pagkatapos nun, ay natulog ako. Hindi ko na matandaan kung anong oras na nun, pero bigla na lang akong nakaramdam ng paghilab na para bang kinakailangan kong magbanyo. Antok na ako. At gusto kong ituloy ang tulog ko. Tinatamad akong bumangon. Kasi wala akong sariling banyo sa kwarto ko. Nawala naman yung hilab. Kaya akala ko okay na. Hanggang sa naramdaman kong nauutot ako. Nagpakawala ako ng masamang hangin. Pero DJ Rocky and DJ Jello, hindi ko inakala na ang pagpapakawala ko pala ng masamang hangin ang siyang magdudulot ng masamang pangitain sa akin. May kasama pala ang masamang hangin. Kaya bumangon ako agad. Nagtungo sa banyo namin at Jumerbox. Pagkatapos kong maghugas ng aking wetpacks, ay nagpalit ako ng brief. Tumungo ako ulit ng kusina para magtsaa. At nang maubos ko ang isang tasang tsaa, nautot na naman ako. Sa pangalawang pagkakataon ay may lumabas uli. Kaya bumalik ako ng banyo. Paghubad ko ng brief ko, nakita ko ang bakas ng tsokolate. Na siyang gumuguhit sa aking salawal. Hindi ko na natiis pa.
Pagkatapos kong jumerbaks uli, ay nilabhan ko na rin ang aking brief. At dahil tamad akong maglaba, at ayoko nang maglaba pa uli, nag-isip ako ng paraan. Tumingin-tingin ako sa paligid. Binuksan ko ang cabinet sa loob ng banyo at dito tumambad sa akin ang pakete ng napkin. DJ Rocky at DJ Jello. Binuksan ko ang pakete ng napkin at nang mabuksan ko kung ano ang nasa loob ng plastic, ay nakakita ako ng Band-Aid na malaki na merong pandikit. Ito pala yung napkin. Parang malaking Band-Aid na may pandikit. Kaya naman, kumuha ako ng bagong brief sa loob ng cabinet ko at inilagay ko ang napkin sa tapat ng labasan ng tsokolate. Naisip ko, pupuntahan ko pa naman yung liligawan ko ng umaga. Sana mahinto na ang pag-LBM ko. Bumalik na ako sa tulog. Nag-alarm ang cellphone ko. Oras na para bumangon ako. Para maligo. At nang sa gayon ay puntahan na ang nililigawan ko at makakain kami sa labas. DJ Rocky at DJ Jello. Dahil nagbabadya ang panahon ng tiyan ko. Hindi ako mapakali. Kaya ang ginawa ko bago ko umalis ng bahay ay nagbaon ako ng napkin. Bukod pa ron, may nakalagay na napkin sa brief ko. Kaya naman, habang nagde-date kami ng girl ko, ang hindi niya alam ay nakanapkin ako. Masaya ang aming kwentuhan at kainan. Puro tawanan. Dinama ko ang aking tiyan, mukhang nakikisama naman sa aking kalagayan. Hanggang sa nagpa-bill out na ako sa waiter at inilabas ko na ang bag ko. Pagbukas ko ng bag ko, bigla na lang bumalagta ang napkin mula sa maliit kong bag. At nanlaki ang mga mata ng date ko nang makita niya yun. Tinanong niya ako kung bakit ako may napkin sa loob ng bag ko at ang sabi ko lang ay, pinabili kasi ako ng nanay ko ng napkin. Nakalimutan ko lang ilabas. Pero sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ang init na ng katawan ko noon. Pulang-pula ako. Na para bang hindi ako sigurado kung sasagutin ako nito o mauuwi sa wala ang efforts ko. Tinawanan naman niya ako. And fast forward, kami na ngayon. At na-reveal ko na sa kanya na nag-LBM ako noon. Siguro yun ay dahil sa kinain kong sinampalukang manok na nasira gawa ng mainit ang panahon. At gawa na rin ng lasing ako. Siguro ang babala ko lang sa ating mga kabisyo na nakikinig ngayon ay wag na wag kayong kakain ng pagkaing naiwan sa kusina na mainit, na hindi na e-airconan dahil baka mamaya panis na yan.
Gayunpaman, may maganda namang nangyari sa akin. At yun ay nalaman kong madiskarte pala ako. At madiskarte din pagdating sa babae. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Boy T, as in Boy Tigas. At ito, ang aking SPG, as in Super Partner Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang sama ng lolo ko. Ang sama mo, Lo. Itago niyo ako sa pangalang Linz. 16 years old. And this is my secret file. Lumaki akong nakatatak na sa utak ko na masama kang tao. Kasi yun yung laging kwento nila mama sa akin. Kilala ka sa lugar ninyo bilang basag ulo. Sobrang sakit mo sa ulo nun. Lagi mong binibigyan ng stress si Lola. Tuwing uuwi ka raw ng bahay noon, lasing na lasing ka. May isang araw pa nga na inutusan mo si Lola noon. Kaso, hindi niya nasunod agad kasi nanghihina yung katawan niya dala ng matinding trangkaso. Pero anong ginawa mo? Dahil hindi ka niya nasunod agad, pinukpok mo sa ulo niya yung bote ng beer na iniinom mo. Grabe ka. 3 silang anak mo ha. Si Tito Jan na paborito mo. Sumunod si Mama na nag-iisang babae. At ang bunso na si Tito Cha. 3 sila, no? 3 pero 2 lang yung tinuring mong anak. Isang araw umuwi si Mama galing school nun. Gutom na gutom daw siya. At nung tiningnan niya yung lagayan ng ulam, isang pirasong pritong isda ang natira. Pero anong sabi mo? Huwag mong kainin yung ulam ng kuya mo at baka nagugutom yun pag-uwi. Hindi mo ba naisip na baka nagugutom din si Mama nun? At dahil naging ganun ang routine ninyo, nagpa siya si Mama na humanap ng trabaho para may pangkain siya at pangtulong na rin sa inyo noon. Hindi nagtagal, nakahanap din si Mama ng trabaho. Naging sweeper siya. Oo, at the age of 17 habang nag-aaral ang mama ko, nagtatrabaho siya bilang sweeper para makatulong sa inyo. Sweeper din ang trabaho ni Lola noon. Tapos isang araw, may pumunta sa bahay ng mga pulis. Hinahanap ang Tito John ko. Nakasaksak daw to. Sa lahat ng pwedeng mamana sa'yo, yung pagiging siraulo pa talaga. At dahil wala si Tito John, kasi nga hindi pa siya nauwi sa bahay, si Lola ang sumama sa presinto. Nagmakaawa ang Lola at mama ko sa mga pulis para lang hindi makulong si Lola kasi yung tito ko minor de edad pa lang nun eh. Eh ikaw Lo, anong ginawa mo ha? Wala. Sobrang awang-awa ako stusin dito sa bahay. At dahil uubod ng bait ang tito ko, sumagot siya ng, mag-aasawa na lang ako kaysa magbayad ng kuryente dito sa bahay. Tapos umalis din siya nung araw na yun. Isang buwan nang makalipas, bumalik siya. May dalang babae. Pinakilala niyang asawa niya na. At umalis uli kasi bubukod na raw sila. Nabawasan ang gastos sa bahay kasi 4 na lang sila nun. Tuwing uuwi ka, lagi kang may dalang pasalubong. Pero para lang sa bunso mong anak. Hindi mo talaga tinuring na anak yung mama ko, no? Ewan ko ba, bakit ang laki-laki ng galit mo sa kanya nung mga panahon na yun? Hanggang sa nakilala ni Mama si Papa sa isang furniture shop.
They became couple for 3 years pero sa loob daw ng 3 years na yon, hindi minahal ni Mama si Papa. Pero dumating yung isang gabi na may nanliligaw kay Mama. Tinutukan ng kutsilyo si Papa sa liig nung manliligaw. Pero ang sabi ni Papa, "Sige, patayin mo muna ako bago mo siya makuha." At doon lumambot ang puso ni Mama. Imagine, someone who is willing to face death just for you. Bumukod na sila si Mama. Tapos, kayong tatlo na lang yung natira sa bahay. Then I was born on September 9, 2003. Ako ang panganay sa aming magpipinsan nun. Kaya si Lola yung nagpalaki sa akin. Then, August 2012, nagkaroon ng sakit si Lola. Dinala siya sa ospital ng Maynila para i-confine. Ilang beses siyang na-dialysis nun. Paminsan-minsan pumupuslit ako para makita si Lola kasi bawal yung bata dun. September 9, 2012 birthday ko. Imbes na mag-celebrate ako, mas pinili kong puntahan si Lola. Ayun, nakita ko siya, ang daming nakatusok sa kanya. September 16, sinama ako uli ni Mama sa ospital. 1 linggo bago nakadalo uli si Mama kasi nangutang pa siya ng pandialysis ni Lola. Pero nasa tapat pa lang ako ng pintuan niya, nakita na kita. Namumula at namumugto ang mga mata. Hindi kita pinansin noon tapos tumingin ako sa bintana ni Lola. Nagtaka ako bakit maraming doktor yung nakapalibot sa kanya. Nakatulala lang ako noong mga oras na yon kasi ang bata ko pa noon eh. I was just 9 years old back then. Natauhan lang ako noon nung lumabas na yung mga doktor at sinabing, "Sorry sir." Sabay iling sa'yo. Ang sabi nila sa akin, matagal nang nakikita ng lola ang parents niya. Sinusundo na raw siya pero ayaw ng lola kasi gusto niya pa raw akong makita. At namimiss niya na ako. Umiiyak si Mama noon habang paulit-ulit na sinasabing, "Ma, nandito na ako. Dala ko na yung pang-dialysis mo. Bakit naman hindi mo ko nahintay? Bakit sumuko ka agad?" At doon nag-flashback sa akin lahat ng memories with Lola. Yung unang beses na nagpunta kami ng paborito kong fast food. Naganap pa nga siya ng tuyo nun eh. Kasi paborito niya yun. Yung time na nagmamadyong siya tapos hingi ako ng hingi ng pera kaya natalo siya. Pinalo niya ako ng 2x2 nun kaya iyak ako ng iyak. Pero kalaunan, inalok niya rin ako kung gusto ko raw ba ng ice cream. Hindi ko makakalimutan yun. Kay Lola kasi ako lumaki. Hanggang sa magsaling pusa ako sa elementary. Ayun, siya ang kasama ko. Hindi kita pinapansin nun, Lo. And I'm blaming you for my Lola's death. Kung sana, ikaw yung nagtatrabaho habang nagpapagaling siya, hindi sana siya nawala agad. Sa ilang taong lumipas, lagi ako nagdarasal na sana, ikaw na lang yung nawala at hindi ang lola ko. Kasi, hindi ka naman naging mabuting asawa. Hindi ka naman naging mabuting ama. At hindi ka naman naging mabuting lolo. Paulit-ulit ako nagtatanong kay Lord kung bakit si Lola pa? Bakit hindi na lang ikaw? Hindi ko alam kung kailan pa. Basta ang alam ko, nagkaroon ka ng TB. Nangayayat ka nun ng sobra. Bawal kaming magpunta lagi sa inyo kasi baka mahawa kami sa'yo. Nagme-maintenance ka naman nun. Si Mama yung nagpapagamot sa'yo. Imbes na yung 2 paborito mong anak. Sa amin ka minsan natuloy at nangungutang pag walang-wala ka na. Ako laging nabili ng dyaryo mo nun. Ang lakas mo pa nga eh kasi nakakabiyahe ka pa ng Lucena from Pasay kahit mag-isa ka lang.
Every occasion, may pera kang binibigay sa akin galing sa pensyon mo. Then year 2016, nung nagsimba ako, pakiramdam ko, meant to be talaga na mangyari yun. Kasi yung homily is about forgiveness. It's about forgiveness. Natatandaan ko pa yung sinabi ni Father na, hindi ka mabubuhay ng masaya kung patuloy mong hahawakan ang mga bagay na nagbibigay ng bigat sa dibdib mo. Sometimes, holding on is more painful than letting go. Bigyan mo ng kapayapaan ang sarili mo. Doon ako natauhan. Nagdasal ako nung araw na yun. Nagpasalamat kay Lord kasi itinira ka niya sa akin. At paulit-ulit na humingi ng tawad kasi kinwestiyon ko siya. At hiniling na sana ikaw na lang ang mawala. Sinimulan kong bumawi sa'yo simula nun. Mas naging maingat at maalaga ako sa'yo nun. Lagi kitang inaalalayan pag naglalakad ka kasi parati kang natutumba. Nung nag-Bicol kami, kasama ka pa. Tuwing may outing, hindi pwedeng wala ka. Naalala ko yung niyaya mo ako mag-billiards tapos natalo mo ako. Pati si Papa, kaya inasar ko siya nun. Sobrang saya natin nun. Parang walang problemang babalikan. Isang araw nga nun, ihahatid sana kita pa uwi sa inyo. Kaso, nasa gitna tayo ng nilagyan pa kita ng lotion sa buong katawan mo kasi nagdadry ng sobra yung balat mo. Namamalat ka sobra. Bukod sa pagkain, may dala akong 3 bottle ng lotion kasi sabi ko sa'yo pag wala ako, ikaw na maglo-lotion sa sarili mo. Pinicturan kita habang inaayos mo yung bag ko kasi pakalat-kalat. Pero yun na pala yung huling litrato na makukuha ko sa'yo. October 8, 2018, Lunes. Nasa school ako. Break time namin nung nag-online ako. Nagulat ako, nag-chat sa akin yung asawa ni Tito John. Tinanong niya kung nasaan ako. I told her, I'm currently at school. Tapos hindi na siya nag-reply. Hindi kami gaanong close ni tita. Kaya nagulat ako nung nag-chat siya sa akin. Binaliwala ko na lang kasi baka nangungumusta lang. Pauwi ako ng bahay nun. Nasa gitna pa lang ako ng looban namin nung hinawakan ako ng tita ko na kapitbahay lang namin at sinabing, Lins, condolence. So ako, sabi ko, ha? Kasi wala namang namatay sa amin eh. Tapos sabi niya, wala na lolo mo. Tinawanan ko siya kasi hindi ako naniniwala. Kasama ko pa si lolo nung nakaraan tapos ang lakas-lakas pa kaya nun. Tapos sabi ko sa tita ko, ay hindi magandang biro. Pumasok ako ng bahay, hinanap ko agad si mama. Naabutan ko siya, hawak yung cellphone niya. Sobrang pula ng mga mata niya at namumugto. Doon may clue na ako pero hindi ko pa rin kayang tanggapin. Tinanong ko siya, Ma, totoo? Wala na si lolo? Doon umiyak nang umiyak si mama habang tumatangong sa akin. Walang salitang lumabas sa labi niya. Wala. Yun yung nararamdaman ko, wala. Nakatulala lang ako siguro 2 oras. 2 oras bago nagsimulang tumulo yung luha ko hanggang sa sunod-sunod na. Bakit? Yun ang tanong sa isip ko. Agad-agad kaming nagpunta sa punerarya para asikasuhin yung papeles mo. Nakita ko doon si Tita A na nag-chat sa akin. Sinabi niya sa akin na sasabihin niya sana
na wala ka na, kaso nasa school ako. At baka doon pa ako mag-breakdown, kaya mas pinili niyang wag na lang sabihin. Gabi pa lang, pinaayos na nila mama yung mga kakailanganin mo. Ang sabi pa, panglima ka pa. Kaya bumalik na lang kami ng 6 a.m. Ang kaso, may 3 pa raw kasunod. Nainis nga sila mama nun kasi ang tagal mong ayusan. Ang tagal mong nakatambay sa morgue. 10 a.m. Nadala ka na sa bahay niyo. Doon kayo binurol sa labas. Pero alam mo, sa loob ng 3 araw, hindi ko magawang tingnan ka sa kabaong mo. Monday afternoon, ginigising ka nila tito para magmerienda sana, kaso hindi ka magising. Sobrang tigas na raw ng katawan mo at nakaihi ka na sa higaan mo. Sabi nila, dapat magpasalamat na lang kami kasi hindi ka na binigyan pa ng sakit o paghihirap ni Lord. Pero paano? Paano ako magpapasalamat habang nasasaktan pa rin ako? Nakaupo ako sa upuan katapat ng kabaong mo, nakatulala. Tumabi sa akin si Tita A. Kinausap niya ako. Ang sabi niya, Linz, baka yun lang talaga yung hinihintay ni lolo mo. Ang patawarin mo siya. Masaya na siyang umalis. Kasi alam niyang napatawad mo na siya. Wala nang dahilan para manatili pa siya. Kasi siguro, iyon ang misyon niya. Na bago siya umalis, dapat masaya na tayong lahat. Linz, alam ko, masakit. Mahirap tanggapin. Pero tingnan mo si lolo mo. Ang payapa ng mukha niya. Mukhang masaya na siya ngayon kasama ang lola mo. Pagkatapos niyang sabihin yun, ihakap niya ako. Akala ko naubusan na ako ng luha. Pero mali ako. Iyak ako ng iyak nun. Ang daya-daya mo, Lo. Sino nang bibilan ko ng dyaryo sa umaga? Sino nang ihahatid ko sa sakayan pa uwi? Sino na yung lalagyan ko ng lotion? Ang dami kong tanong. Napuno ako ng what ifs. What if doon na lang ako natulog nung Sabado? What if doon na lang ako nagstay till Monday? Gigising ka kaya? Ang sabi mo pa, sasama ka sa akin sa graduation ko. 1 taon na lang, Lo, pero hindi mo pa nahintay. Ngayon, graduate na ako, Lo. Tapos na ako ng high school, Lolo. Magdadalawang taon nang nakalipas, pero habang sinusulat ko tong secret file ko, umiiyak pa rin ako. Kasi ang daya-daya mo, Lo. Bakit? Kung kailan bumabawi pa lang ako, tsaka ako umalis. Kaya siguro, hindi ko rin matanggap-tanggap. Kasi alam ko sa sarili ko na may pagkukulang pa ako. Sana nakita ko yung alaga mo ng mga panahon kasama pa kita. Sana nakita ko yun ng mas maaga. Lo, if you are listening, gabayan mo po kami sa araw-araw. Magkasama na ba kayo ni Lola dyan? Pakikumusta naman ako sa kanya. Baka pati naman dyan nag-aaway pa rin kayo, ha? Sige, pagagalitan kayo ni Lord. Sobrang mahal ko kayong dalawa. You two will never be forgotten. Kaya sa mga taong
kasama pa ang grandparents nila. Cherish every moment with them. Hindi nyo alam kung hanggang kailan nyo sila makakasama. Mahalin at alagaan nyo sila na parang walang bukas. Kasi limitado na lang ang oras na kasama nyo sila. So make it worthy. Maliman pero naiinggit ako sa mga kaibigan ko na kasama pa nila yung lolo't lola nila. Maswerte kayo. Kasi hanggang ngayon, kasama nyo pa rin sila. Walang makakatumbas sa pagmamahal ng isang lolo-lola natin. Muli, ako si Linz. At ito ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Binaboy ako ng tsuhin ko sa edad na 6 years old. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Avid listener po ako ng programa ninyo since pandemic. At sobrang kinakabahan akong i-share ang kwento ko. Pero alam ko na ito lang ang paraan para lumaya na ako sa bangungot na daladala ko hanggang ngayon. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mika. At ito ang aking secret file. Ako ang eldest sa pamilya namin. Ako ang unang naging apo, pamangkin, anak, at pinsan sa amin. Kaya malaki ang panghihinayang nila. Kasi babae ako. Oo, dahil babae ako. Dalawa kaming magkapatid, lalaki ang bunso kong kapatid. Noong 6 years old ako, naghiwalay ang nanay at tatay ko. Dati, nangingibang bansa ang nanay ko para doon magtrabaho. Pero noong minsang umuwi siya, nahuli niya na nambababae ang tatay ko. Noon, nasa poder pa kami ng tatay ko nung maghiwalay sila. Kaya kinuha kami ng lola at lola ko sa poder ng tatay ko. Tumigil din ako mag-aral ng 1 taon dahil nagkaroon ako ng malubhang sakit. Na nagsimula habang nasa poder pa ako ng tatay ko. Laking probinsya ako, DJ Rocky at DJ Jello. Kaya simple at tahimik lang ang pamumuhay namin. Pero kahit sabihin nating simple at tahimik lang o mapayapa, meron akong iniindang hirap. Oo, struggling ako sa buhay ko simula noon pa. Dahil ako na ang tumatayong ina at ama para sa bunso kong kapatid. Hindi na kasi noon umuuwi ang tatay ko. Doon na siya palagi sa babae niya. Kaya ayun, lumakad kaming magkapatid na napabayaan ng tatay namin. Akala ko naman, kapag nakaalis na kami ng probinsya at nagpunta sa syudad, gaganda na ang takbo ng buhay namin. Pero hindi pa pala. Kasi nung time na lumuwas na kami sa syudad, doon pa lang pala magsisimula ang bangungot ng buhay ko. Since nasa ibang bansa ang nanay ko, ang lola at lolo ko ang tumayong magulang sa amin ng kapatid ko. Masaya naman sa lugar nila.
dahil napapaligiran kami ng mga kamag-anak at mga pinsan namin. Yun nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, yung inaasahan kong tatratuhin akong pamilya. Yun pa pala ang unang bababoy sa katawan ko. 6 years old pa lang ako. 2 lalaki na ang nakagalaw sa akin. Oo. Pinagpiestahan ng mga lalaki ang katawan ko sa murang edad pa lang. Ang masaklap dito, sila ay mga tiyuhin ko. Pinsan sila ng nanay ko. Pag umaalis ang lola ko para magtrabaho, iniiwan niya kami ng kapatid ko sa tiyuhin namin. Noong umpisa, kalaro ang tingin ko sa kanila. Kasi binibigyan nila kami ng pagkain, laruan at iba pa. Pero ginagawa lang pala nila yun para makuha ang loob ko. Bata pa ako noon at wala akong alam sa mga nangyayari sa paligid ko. Wala pa akong idea kung ano nga ba talaga ang tama at mali, kung alin ang papwede at bawal, at kung hanggang saan ang pwedeng gawin ng isang taong pinagkakatiwalaan mo dahil nga pamilya mo, kamag-anak mo, kadugo mo. DJ Rocky at DJ Jello, patago akong dinadala ng tiyuhin ko sa lumang banyo sa bahay ng lola ko. Patatayuin niya ako sa harap niya at pahuhubarin ng damit. Tapos, siya naman tatayo. Nakatapat sa akin. At paglalaruan niya ang ari niya. Minsan naman, bibigyan niya ako ng lollipop. Ako naman, tatanggalin ang plastic ng lollipop sabay subo. Tapos titingnan niya ako habang may subo-subong lollipop na masayang nakaupo sa balde ng tubig. Tapos gagawin na niya yung gusto niyang gawin sa sarili niya. DJ Rocky at DJ Jello, wala akong naiintindihan noon. At hindi ko alam kung masama ba ang bagay na yun o hindi. Ganun yata talaga siguro kapag walang magulang na nasa tabi mo, na nakakausap mo sana para mapagtanungan kung okay lang ba yun o hindi, kung tama ba yung nakita mo o mali, o magulang na gagabay sa'yo para protektahan ka sa mga gustong manakit sa'yo. Nagpatuloy na ganun ang nararanasan ko. At akala ko hanggang dun lang yun. Pero hindi pala. Dahil may mas malala pa palang kayang gawin sa akin ang tiyuhin ko. Na halos hindi ko maisip na magagawa niya pala. Umabot sa puntong hinihipuan na niya ako sa pribadong parte ng katawan ko sa ibaba. Pinipilit niyang haplusin ang sarili kong ari
Hanggang sa maihina lang ako. Sa tuwing ginaganon niya ako, nasasaktan ako. Hindi ko rin alam ang gagawin. Tsuhin ko siya. Hindi ko alam kung dapat ba ako magsumbong. Kasi sinasabi niya sa akin na ginagawa niya rin yun dun sa iba. Kaya wala akong magawa. Hindi ko alam kung kanino lalapit para magtanong o magsumbong. Tumagal pa ang pangmumulestya ng tsuhin ko hanggang sa mag 8 years old ako. Natigil lang ito nung ako na mismo ang nagtatago sa kanya. Para lang hindi niya ako masaktan. Akala ko dahil marunong na akong magtago, matatapos na ang bangungot ko. Hindi pa pala. 9 years old ako nang maranasan kong magalaw ng isa ko pang tsuhin. Kinupkup siya ng lola ko dahil sa syudad siya nagtatrabaho. Naging taga-alaga rin namin siya sa tuwing wala sila lola. At kapag wala sila lola, ginagalaw niya ako. Para bang tinitikman niya ang lahat ng parte ng katawan ko. Hindi ako makasigaw, hindi rin ako makahingi ng tulong. Alam kong may mali. Kaya ang tanging nagagawa ko na lang ay umiyak o lumuha. Tanging iyak at impit na daing na lang ang nagagawa ko. Pakiramdam ko noon, hindi na ako buo. Para bang wala na yung kahalagahan ko. Natapos lang ang kalbaryong yun nung umalis na siya sa bahay namin. At gaya noon, hindi ko nagawang magsumbong. Lahat ng alaalang yun, dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. At doon ko nakuha ang ugaling meron ako ngayon. Hindi ko magawang iwasan ang hawakan ng sarili ko. May kung anong iniwan sa akin ng dalawang lalaking yon na hindi ko maiwasan. Sa bawat pagtatapos ng gawain ko, dadagsa na lang ang mga luha. Mga luha na nagmumula sa pandidiri dahil sa gawain ko. Sa ngayon, nasa hustong gulang na ako. At pinipilit ko pa rin kalimutan ang lahat ng mga nangyari. Sa bawat alaala ng karanasan ko, nakaakibat ang sakit. Nandun yung pagkamuhi sa mga umabuso sa akin. Nandun yung pakiramdam ng karumihan. Araw-araw, dala-dala ko yun. Sinusubukan ko na ayusin ang sarili ko. Sinusubukan ko magbago. Dahil alam ko naman na kaya kong baguhin yung takbo ng buhay ko kung sisimulan ko lang sa sarili ko. Pero sana dumating na yung araw na wala na akong daladalang pagkamuhi o pandidiri sa sarili ko. Kasi pakiramdam ko ang dumi-dumi ko. Sana dumating na yung panahon na magamot na yung mga sugat na iniwan sa akin ng mga tsuhin ko. At sana
Wala na ring ibang makaranas ng kagaya ng mga dinanas ko. Huwag na sanang dumating ang araw na may mga kagaya pa nilang mahilig gumawa ng mali. Pero nakakatakas pa rin sa mata ng batas para mamuhay ng malaya. Bahala na ang Diyos sa kanila. Bahala na. DJ Rocky at DJ Jello, maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Kahit papano, ay napalaya ko ang sarili ko sa bangungot na daladala ko hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Mika. At ito, ang aking secret file. For DJ Rocky's Secret Files. Hanggang ngayon, ang alam nila ay virgin pa ako. Pero ang totoo, hindi na. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Keng. 21 years old from Quezon City. Sana hindi ako mahusgahan. Kaya ako ibabahagi itong kwento ko ay para sana kapulutan ng aral. This is my secret file. "17 years old ako nang may makilala akong lalaki na itago na lang natin sa pangalang John. Nang makilala ko siya, 19 years old na siya. Nakilala ko siya through my best friend. Dati siyang classmate ni John. Same school din kami ni John nung araw na yun, kaya lagi ko rin na siyang nakikita tuwing kasama ko yung best friend ko. Nung una naman, wala akong pakialam sa kanya. Although, hindi maitatanggi, nagwapo siya. May tinatago ring talino, pero maloko. Kilala siya sa school dahil lagi siyang laman ng guidance. Ako, isa sa mga Girl Scouts. Maraming nagre-report sa kanya dahil sa kalokohan nila ng mga classmates niya. Pero hindi yun dahilan para hindi sila maging closed ng best friend ko. Itong si John, laging kasama ng best friend ko tuwing break time namin. Ultimo pagkain inihingi. Then araw-araw na kaming nagkikita. May time na nagkakasalubong kami ni John sa school kapag duty ako sa principal's office.
Madalas ko silang sitahin dahil ang ingay nila. Naakala mo mga sigang tambay sa kanto. Nakuha pa ni John ang inis ko nung mga panahong yun. Dahil pati ako, hindi rin nakaiwas sa pang-aasar niya. Akala mo naman close kami. Pero aaminin ko, DJ Rocky, nang dahil sa pang-aasar sa akin ni John, parang natutuwa niya ako sa kanya. Parang hindi na lang basta galit at inis ang nararamdaman ko. May kasama ng kilig. But then, alam ko sa sarili ko at sinabi ko talaga sa sarili ko na hindi ako magkakagusto sa loko-lokong yun. Time went by, unti-unting napapansin ng best friend ko na nagiging close na kami ni John. Kaya ang nangyari, inaasar na tuloy ako ng best friend ko kay John. Valentine's Day, hindi ko makakalimutan. Inada ko ni John sa social media. At laking gulat ko nang mag-message siya sa akin. Hindi ko nga alam kung dapat kong basahin lahat ng minessage niya. Pero dahil kahit papano, nagkakaroon naman na kami ng samahan, binuksan ko na lang yung mensahe niya. At ang tanong niya sa akin ay, sasali ka ba sa sayaw bukas? Tinatanong sa akin ni John kung sasayaw raw ako. Hindi. Kaya sumagot ako ng, duty ako eh. Kaya hindi. Anong pake mo? Siyempre, kunwari lang na maldita tayo. Pero deep inside, kinikilig ako. Ayun. Chat-chat na kami. Parang kaya niyang paamuhin yung tigring ako. Ewan ko ba, DJ Rocky? Then, Feb 16. Birthday ng best friend ko. Siyempre, invited ako at invited din si John. Nag-chat sa akin yung best friend ko. Uy, dapat maganda ka mamaya kasi ikaw yung best girl ko sa party. Nag-reply naman ako ng, syempre naman tol. Pero kabado ako, DJ Rocky. 6 p.m. ang start ng party ng BFF ko. Kaya bago mag 6 p.m. nag-makeup na ako at nagsuot na ako ng dress. Tiningnan ko yung itsura ko sa harap ng salamin. At masasabi ko na isa na yun sa pinakamatino at pinakamaganda kong itsura sa buong life existence ko. So eto na nga. Dumating na ako sa venue. Medyo nahihiya pa ako. Pero pag pinagtinginan ako ng mga tao, and para bang nalock yung mga mata ko kay John. Pogi talaga si John. At sana magandahan siya sa akin. Maya-maya pa nilapitan niya na ako. Tapos inasar ako at sinabi sa akin, "Hoy pangit." Sumimangot ako.
Pero deep inside, kinilig ako. Magkasama kami ni John. Kalagitnaan ng party, nakaramdam ako ng hilo. Naparami ako ng shot. Pumasok ako sa isang kwarto para magpahinga. Arkilado naman ang buong resort kaya kahit saan pwedeng matulog. Pagpasok ko sa kwarto, nakaramdam ako ng takot. Pero mas nangingibabaw yung pagkahilo ko. Kaya nag-cellphone ako doon sa loob ng kwarto kahit nahihilo ako. Nagsi-cellphone lang ako na nagsi-cellphone. Iniisip ko na baka makatulog din ako. Maya-maya pa, nakita ko na may message si John kaya inopen ko. Bigla na lang akong nagising sa pagkakahilo ko nung mabasa ko ang chat niya. Tinatanong niya ako kung nasaan daw ako. Gusto raw niya akong makausap. Nag-reply ako. Sinabi ko kung ano yung room number ko. Maya-maya pa nakarinig na ako ng katok. Bumukas na ang pinto. 1 a.m. na yon. Nagkwentuhan muna kami. Kinumusta niya rin ako. Tapos nagkwento siya ng mga kung ano-anong kalokohan niya. Ipipikit ko na sana yung mga mata ko, DJ Rocky. Pero, bigla na lang niyang sinabi sa akin ng, "Pwede pa kiss?" Natawa ako sa tinanong niya sa akin. Sumagot ako ng, "Tarantado ka no?" Tapos sabi ko sa kanya, "Sige na, umalis ka na at matutulog na ako." Pero, nagulat ako sa sinabi niya. At ang sabi niya ay, "Sige na, isa lang." DJ Rocky, noong mga oras na yun, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Siyempre kasama pa dun yung matinding pagkahilo ko dahil sa naparami ako ng inom. Pumayag ako. Nahumalik siya sa labi ko. Pero, akala ko hanggang dun lang yun. Meron pala akong magagawa na hindi ko akalaing magagawa ko. And besides, hindi naman ako handa. Wala eh. Damang-dama ko yung excitement, yung kaba, yung kilig. Kaya wala na akong nagawa. Akala ko hanggang dun lang yun. Bumitaw na ako at umastang ayokong mangyari ang gusto niya. Pero mapilit siya at sinabing, "Maniwala ka, walang makakaalam nito." At dahil matagal-tagal na kaming magkaibigan, at nakuha naman niya yung tiwala ko, sumagot ako ng sige. Unti-unti niyang hinawakan ang kamay ko.
Then naklakbay na ang mga kamay niya sa mga hita ko. Pabilis ng pabilis ang ginawa niya. And after mangyari ng bagay na yon, and dun lang ako nahimasmasan. Nakaramdam ako ng takot. Natapos yung party, nag-uwian na rin sila John. Pero ako, sinabay ng family ng best friend ko. At habang nasa biyahe kami, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa best friend ko ang nangyari. Kaya medyo tulala ako. Lutang, na para bang wala sa sarili. Hanggang sa nakarating na kami sa bahay namin. Nagdaan ang araw. Wala kaming chat ni John sa isa't isa. Naisip ko na baka nahihiya din siya tulad ko. Then the following day, nag-message si John. Bumati siya ng good morning. Tinanong niya ako kung kumusta ako. Sabi ko okay lang ako. Kahit na gustong sumigaw ng isip at puso ko na naguguluhan pa rin ako. Na nagigilty ako. Kasi bakit ko nagawa yun? Bakit namin nagawa yun? Maya-maya pa ay nag-message uli si John. Nangihingi ng sorry. Pero nagulat ako. Bakit siya nangingi ng sorry? Wala man lang siyang sinabing explanation dun sa sorry niya? Wala man lang siyang nabanggit na nagawa niya? At ang sabi niya lang, sorry kasi lasing siya? Yun yung kadalasang naririnig ng mga babae. Kapag merong lalaking gumalaw sa kanila. Kaya dumagdag sa isipin ko kung ginusto rin kaya ni John ang nangyari sa amin o baka dahil lasing lang din siya. Mabaliw-baliw ako kay iisip. Kaya nag-reply ako kay John at sabi ko, okay lang, sana sa atin na lang yung nangyari. Medyo matagal na bago niya nakita yung message ko. Then dumating ang Lunes. Makikita ko uli si John. Kinalma ko ang sarili ko. Then nakita ko si John at ang mga kaklase niya. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ako nakakaramdam ng hiya? Pati takot. Na baka ano ang sabihin ni John sa akin, na baka pagsabi ni John ang nangyari sa amin sa party. Pero nagulat ako nung lumapit sa akin si John, binati niya ako ng nakangiti. Agad din ako nag-hello sa kanya. At doon ko napagtanto sa sarili ko na mahal ko na pala si John. Mahal ko na siya. Bago ako matulog, may message si John. Nag-good night siya sa akin. Niyayaya niya ako lumabas. Lumabas kaming dalawa. Tumalon-talon ako sa kilig nung gabing yun. Friday nung lumabas kami. Ang paalam ko,
sa parents ko ay sa best friend ko lang ako pupunta. Pero ang totoo, lalabas kami ni John. Friday night, nag-rides kami. Dinala niya ako sa kung saan-saan para kaming magjowa. Lambingan, kwentuhan, tabing natulog. Chinek-in niya ako, DJ Rocky. Hanggang sa pangalawang pagkakataon, may nangyari. Fast forward to October 23. Naging kami ni John both sides. Alam, legal ang relasyon namin. Maalaga si John bilang boyfriend. Bukod sa mahaba ang kanyang pasensya, ay mabuti rin siyang anak sa mga magulang niya. 1 year. 1 year ang itinakbo ng relasyon namin. Dumating yung time na unti-unti kong nararamdamang nag-iiba siya. Tinanong ko siya kung ako pa rin ba o may iba na siya. At ang sagot niya sa akin, itigil na namin ang lahat. Unahin ko na lang daw yung pag-aaral. Babalikan niya raw ako pag okay na. Nangako siya sa akin, DJ Rocky, na wala siyang ibang mamahalin habang nag-aaral kaming dalawa. Nagdesisyon akong pumayag sa gusto niya dahil totoo naman na dahil sa relasyon namin, medyo nalilihis kami ng focus. Nawawalan kami ng focus. Kasi lagi kaming laman ng rides. Nag-hotel kami. Kaya kahit masakit sa akin, tinanggap ko yun. Up until now, close kami ni John. At ako pa rin ang girlfriend niya. Or should I say, acting girlfriend niya. Sa ngayon, ang alam ng mga taong nakapaligid sa amin ay virgin pa ako. Na puro pag-aaral lang ang inaatupag ko. Pero ang totoo, hindi na. Sa mura kong edad, naisuko ko ang sarili ko sa taong mahal ko. Sana balang araw ay maging kami na ni John. Sa tamang pagkakataon, sa tamang sitwasyon, at sa tamang oras. Sana hindi magbago ang pangako niya. Sana matupad niya yun. At itutuloy ko ang buhay ko. Umaasa na lahat ng yun ay mangyayari. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Keng. At ito ang aking secret file.